Sinabi rin ni Matusalem kina Noe at sa kanyang mga anak, ang anghel ng Aba, Yahawa ay sasama sa inyo hanggang sa makarating kayo sa dakong iyon sa gitna ng lupa. Muli ay sinabi ni Matusalem kay Noe, ang aking anak, ang naglilingkod sa Aba Yahawa at sa harap ng katawan ng ating amang si Adan ay magkaroon ng damit na balat at bigkisan ng kanyang baywang ng katat. Huwag siyang magsuot ng anumang palamuti, ngunit maging hamak ang kanyang kasuotan. Mag-isa siya at tumayong nananalangin sa ating alahaya Aba Yahawa. Mabantayan ng katawan ng ating amang si Adan, sapagkat ito'y isang katawan na may malaking halaga sa harap ng alahaya. At magpatuloy siya sa kanyang paglilingkod, siyang kahanang naakas taas ang alahayat, sapagkat siya'y lubos na kinalulugdan ng Aba Yahawa. At gayon din ang paglilingkod na kanyang ginagampanan sa harap ng alahayat. Pagkatapos nito ay inutusan ni Matusalem si Noe na sinasabi, tandaan mo kung gayon ang lahat ng mga utos na ito at sundin mo ang mga ito. Pagkatapos ay lumuwag ang mga kamay ni Matusalem, tumigil siya sa pagsasalita. Unti-unti siyang nagpikit ng mga mata at pumasok sa kapahingahan gaya ng lahat ng kanyang mga ama. Ang kanyang mga luha sa oras na yon ay umaagos sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang puso'y nagdaramdam sa pagkakahiwalay sa kanilang lihat. Ngunit higit sa lahat dahil sa bundok na iyon ng hardin na kung saan wala ni isa sa kanila ang natira, sapagkat ang alahaya ay naglayon na lipulin ang lahat ng mga nilalang at burahin sila mula sa balat ng lupa. Ang pagkamatay ni Matusalem ay naganap nung siya'y naisikseheng taong gulang, noong ikadwalepe ng magabi sa isang linggo. Pagkatapos ay inembalsamo siya ni Noe at ng kanyang mga anak, na umiiyak at nagdadalamhati dahil sa kanya, at inilagay siya sa yungib ng mga kayamanan, at sila'y nanangis para sa kanya ng may malaking panaghoy. Sila at ang kanilang mga asawa sa loob ng 40 araw, at nagpatapos ang pagluluksa at dalamhati para kay Matusalem. Si Noe at ang kanyang mga anak ay nagsimulang gawin ang gaya ng ipinag-utos sa kanila ni Matusalem. Pagkamatay niya si Noe, ang kanyang mga anak at ang kanilang mga asawa ay dumating sa mga katawan ng ating mga ama, sumamba sa alahaya sa harap nila, at pinagpala ang kanilang mga kaluluwa sa harap nila, umiiyak at nasa matinding dalamhati. Ngunit natapos na ni Noe ang daong at walang natirang manggagawa dito, at siya kasama ang kanyang mga anak ay nagpatuloy sa pananalangin sa alahaya, na humihiling sa kanya na ipakita sa kanila ang daan ng kaligtasan. Nang matapos si Noe at ang kanyang mga anak sa kanilang mga panalangin, sinabi ng alahaya sa kanya,
ka sa yungib ng mga kayamanan. Ikaw at ang iyong mga anak, at kunin mo ang katawan ng ating amang si Adan at ilagay mo sa daong. Gayon din kunin mo ang ginto, ang insenso at ang hira, at ilagay mo ang ito sa daong kasama ng kanyang katawan. At nininig ni Noy ang tinig na alahaya, at pumasok sa yungit ng mga kayamanan siya at ang kanyang anak.